Good morning mga idol, kain na naman tayo at ang ulam ko nga ay sinabawan na naman na isda. At pag nandito talaga ako guys sa bahay, pag ako nakakauwi sa bahay galing sa trabaho, talagang una ko niluluto yung mga ganitong ulam guys na sinabawan. Depende na lang din kung anong matipuhan kong sabawan, pag hindi baboy, pag or manok or isda. Nasa ngayon nga ay isda ang aking natipuhang sabawan. Kaya nga't wala na tayong patumpik-tumpik yan, talagang nilantakan agad natin kasama ang kanin na baho kasi yan ay partner. Pagka talagang sinabawan ng aking ulam guys at mainit, talagang baho ang aking ipinapartner dyan. Nilagyan ko nga lang din ng dahon ng sili yan guys kasi yan ang nakasanayan kong pagluluto sa probinsya namin. Pagka may sariwang isda at sinasabawan, ang mahilig na ilagay ng aking mga magulang sa sinabawang isda ay ang dahon ng sili lang. Kasi yung dahon ng sili daw guys is masustansya. Kaya nga, napapansin nyo guys, nauna na lang din akong kumain yan dahil ako may trabaho pang pupuntahan, kaya naghahabol tayo ng oras. At yung aking mga kasama ay mamaya na daw sila kakain. Pagka wala nga tayong pasok ay pag mayroon tumatawag sa ating magpapagawa ay sinasideline natin. Para kahit paano nakikita tayo kahit konti. Pandorodogtong kung tawagin kung sa salita ng mga Bicolano. Yung ulam ko guys, pinisaan ko lang yan ng kalamansi at nilagyan ko ng isang sili. Talagang na kumakagat yung anghang. Pero baliwala yung pagkabaho ang ating kanin. Huwag lang yung bagong luto na kanin dahil napakahirap lunugin dahil mainit. Parehas silang mainit. Doon kasi sa akin trabaho guys, bihira ako makatikim ng mga ganitong ulam dahil unang-una malayo kami sa palengke. At saka napakahirap din magluto. Kaya pag ako umuwi dito sa bahay, bumabawi talaga ako sa mga ulam ng mga ganito. Kasi pag hindi tayo makatikim sa ating trabaho, nakakatikim naman paminsan-minsan lang at saka yung luto na. Masarap dahil ikaw yung magluluto ng uulamin mo.